Sabado nga pala ng umaga ngayon kaya maaga akong nag-asikaso. Yun na lang nga ay merong nagtitinda ng sopas dito sa dorm namin. Agad na din akong bumili pero ang bayad daw sa sahod. Saktong-sakto pabor sa akin kasi wala akong pera. Kaya shoutout sa'yo Kuya Jacob Jasper. By the way, ako nga pala si Pat, isa akong factory worker dito sa Taiwan. 1 taon at 2 buwan na ako dito. Patuloy na lumalaban at nagsusumikap para sa pangarap ng aking pamilya. Days working nga pala kami dito sa company namin dahil pinasokan namin yung araw ng Sabado. Overtime pay nga pala yung bayad doon sa amin. Mas malaki ang bayad para sa regular day. Katapos ko nga palang kumain nag-asikaso lang ako dito. Guys lang din ako bago ako pumasok. Siyempre papahid-pahid lang tayo sa mukha para kahit papano ay maayos naman. Tuwing umaga ganito lagi yung routine ko bago ako pumasok sa trabaho. Araw-araw ay ganito yung ganap ko. Gigising sa umaga, mag-aayos, papasok ng trabaho, uuwi galing trabaho, matutulog, gigising, tapos papasok na naman sa trabaho. Sobrang bilis lang din ng araw, hindi ko na malayan na 1 taon mahigit na ako dito sa Taiwan bilang isang factory worker. SKL ko nga lang pala, every weekend lang din ako nakakalabas dito sa company namin. Dahil araw-araw, madalas merong overtime dito sa company. 8 AM to 5 PM yung pasok ko. Pag meron kaming overtime hanggang 9 PM ng gabi. Halit 3.5 hours pala yung overtime ko noon. Worth it nga pala yung pagdidesisyon ko na mag-apply abroad dito sa Taiwan. Kaya ko nga lang pala almost 6 years din akong naging factory sa Pinas. Sa loob ng 6 years na yon, wala akong masyadong naipon kasi parang baba lang ng pasahod. Naman natin dyan sa Pinas, hindi ganun kalakihan lalo na kapag minimum wage ka lang. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na mag-apply dito sa abroad. Kahit na regular employee na ako dun sa company namin sa Pinas. Maayos naman, nakakasahod, pero ang mahirap doon, saktong pangkain lang. Isa kasi akong breadwinner sa family namin. Kaya nakapag-decide na lang ako na mag-apply dito sa Taiwan. Naman lingid sa kaalaman ng lahat na mas malaki talaga yung sahod dito sa abroad. Sinasahod ko dati dyan sa Pinas na 1 buwan, plus katumbas lang ng overtime pay ko dito sa Taiwan. Whereas mas malaki pa nga. Sa 1 taon ko nga na napagtatrabaho dito, hindi naman sa pagmamayabang. Nakakapundar ako pa unti-unti kahit papano. Pag-aaral ko yung kapatid ko, bibigay ko yung pangangailangan ng mga magulang ko. Kaya sobrang saya ko nang makahanap ako ng employer ko dito sa Taiwan. Hindi naman ganun kadali ang pag-apply. Pero hindi ako sumukot, nagtiyaga ako. Kung sa pinagkaloob na nga din ng Lord yung inaasam ko na trabaho dito sa Taiwan bilang isang factory worker. Mga katulad ko, mga kababayan natin dyan na nag-a-apply ng factory worker dito sa Taiwan. Hindi pa man kayo natatanggap at nakakaranas kayo ng rejection, ang maipapayo ko lang ay huwag kayong huminto. Talagang pangarap nyo at gusto nyo na makapag-abroad dito. Kung ako nakasabay noon, share ko lang. Halos ilang beses na din daw siyang nag-apply papunta dito pero walang tumatanggap sa kanya. Hindi siya nala-line up, iinip na daw siya kasi wala pang nagtitext o tumatawag na agency na ina-applyan niya. Ito niya nga din sa akin, 10 beses daw siyang pabalik-balik, paulit-ulit na nag-a-apply. Pero yung last na pagbalik niya na nakasabay namin siya, tapos nung mabalitaan ko, nakapag-update siya sa akin, na line up na din daw siya sa isang company dito sa Taiwan. Unang-una pa nga siya na nakaalis sa amin, at dahil nga pangarap niya yun at hindi siya sumuko, yun naman ay pinagkaloob din sa kanya ng Lord. Hindi naman kasi ganun kadali ang pag-apply dito sa Taiwan. Nakaranas ka muna ng maraming pagsubok bago ka makaalis ng Pinas. Kasama kasi talaga yun sa proseso. Palad ka na nga lang sa unang apply mo kung natanggap ka kaagad. Pero halos karamihan nakakaranas talaga ng pagsubok bago sila makaalis ng Pinas. So payo ko nga lang pala sa mga nawawalan na ng gana. Pangarap nyo talaga na makapunta dito at makapagtrabaho bilang isang factory worker. Huwag na huwag niyong susukuhan yung pangarap nyo. Dahil balang araw, malay nyo ipagkaloob na din ng Lord sa inyo yung inaasam na pangarap nyo. Tagaan nyo lang din at sipagan. Samahan nyo na din ng panalangin. So yun lang yung maipapayo ko sa inyo. So hanggang dito na lang pala mga kabayan. Salamat sa pagsama nyo sa aking video. Bye-bye!